This is the biggest comeback ever. So, papanindigan namin. Yung music video po, yung pinaka-ambitious na siguro din. Then the concept, kasi medieval po siya, medieval era. Masyado akong naging dependent sa SB19. Baka na, papalit na sa amin. Lahat ay may dahilan. Alam niyo, mas mahirap i-overdo yung someone na nandun na sa taas. Oo, wala na. Nandiyan ka lang, pre. Oh, gawin ko yan. May dahilan ba? Ikaw, Goal. The reason you did it ako sa tenga. was to show me. Hello, Philippine Star, we are SB19! Indam, iba-ibang genre, no? Hip-hop, Celtic, Filipino folk, EDM, industrial, at saka progressive rock, ang dami. So how did you arrive at this unique combination of genres? Ano naging songwriting process dito? In terms of music, formula po talaga ng SB19 yung parang nag-iiba-iba ng tunog sa isang music. Kasi we're trying to highlight yung ability ng bawat members. Pero besides that, it's possible na paghalo-ilay namin. So yun nga, katulad ng sabi ko, na parang why not do things kung ano yung magustuhan namin. I-incorporate namin sa music to make it more interesting. Pwede. So wala naman pong parang binibigyan natin ng label or specific category per genre is to syempre showcase them on different platforms. And pero for us po, parang naniniwala kami na lahat naman pwede natin pagsama-samahin. Basta it works na-feel namin and na-deliver yung message ng maayos. We feel like parang, kung na-feel natin, baka tayo matatakot. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Pero yung songwriting process nito, pareho lang sa mga old songs. Paano ginawa yung mga songs? So may bago ba dito? Parehas lang po. Sorry, pero yun po talaga siya eh. Kumaga, yung every tweet, every song din po kasi namin parang diary. So, kung ano yung na-feel namin, kung ano yung general emotion ng grupo, yun mo yung kung bakit siya. 2019 pa lang, alam na namin na epic yung tunog nito. Dapat parang malaking sound. So, nung nag-usap kami about the visuals, malaki rin. Kumbaga, very cinematic and very epic din po yung visual. So ano yung pinaka-malaking risk or experiment na you took in creating this track? Yung ambitious. Siguro track yung pong track. I feel like kasi the concept itself, yung music video po, yung pinaka-ambitious na siguro din. Then the concept, kasi medieval po siya, medieval era. Basta tama yung mga tao na nasa paligid mo. Whatever happens or whatever siguro yung mga struggles, challenges, malalagpasan yun basta open naman na work together. My question is for everyone. Anong favorite lyric niyo sa song? Yan, gusto ko malaman din nila. Gusto ko malaman din nila. Ba't ako agad? Yung sa akin naman ganyan na joke lang naman. Pero kayo ba? Life's a bliss because I'm the great, the best pessimist. One thing na na-realize ko is talaga yung kamalasan lagi nakakapang. Being too optimistic can lead to dangerous situations. You focus on the things that kill you, so you find ways not to die. Josh. Paano ba? Kinanta. Dahil siguro Baka na ako. Papalit na sa amin. Yun nga po yun eh. Parang, paano mo ihigatan sa ganda? Alam niyo, mas mahirap parang i-overdo yung someone na nandun na sa taas. I want to change something and bigger than what we're doing right now. So it's for the future generations. Benefit from it. Ako yung eto na. Oh, seryoso. Kasi minsan sa buhay natin, may mga opportunities na biglang dadating. Paano kung hindi ka ready? So parang ang lesson lang, always be ready. Kasi you'll never know when the blessing will come. Kung hawa ka ng pangarap, pumuluduan ka lang sa pahang. Nananatili kang walang alam sa pakiramdam. Yun nga, wala na. Nandiyan ka lang, pre. Kung di mo subukan, paano mararanasan, paano mo mararamdaman? How it would feel to fail, how it would feel to succeed. Yung failure din kasi, as long as you treat it as a teacher, you would learn a lot of things sa failure mo. Failure. Kaya nga sabi ng mga athlete, diba? I've done a lot of, I've failed a lot of times and now, naging perfect siya. So, yun po. Yun po yung magandang, yun po yung pinaka-favorite ko na linya sa Nobody's perfect. Ako po yung favorite ko, Nagtalo kami kanina sabi ko,
Yung So, kanya sa akin, wala kami sa kanya. Yung wala yung dahilan eh. You're not human anymore. Sa isip mo kung gumawa ka ng bagay na wala. Oh, gawin ko yan. May dahilan ba? Wala. Because you told yourself to do it. And there's a Wala, goal. The reason you did it ako sa tenga. was to show me. Tapos ko, yun yung akin, di ba? Yun yung nag-stress. Pero minsan, may ginagawa akong bagay na wala lang. Okay, di ba? So, walang because, wala ka. Hindi. Walang result. Parang naging reminder ko Isang to not minuto, magingay. overthink things na parang, bakit ko to gagawin? Minsan naman, pwede ko naman gawin, wala no? With no bigger reason, parang gano'n. Sa akin po, ang lahat ay may dahilan. So, hindi, parang in my own interpretation, parang kasi my own experience, the way ko siya gamitin is to improve yung mga ginagawa ko sa bagay. So, why am I doing this? Why is this happening? Lahat ko may dahilan. Yung song, commentary din siya sa mga phrases na binibigay sa inyo. No? Plus may conversation siya. Sino yun yung parang may kausap sa song? Parang kinakausap po namin yung sarili namin. Usually, kaya po nakasulat yung notes na. Kasi pa yung mga fathers natin, yung mga tatay natin, yung mga parents natin. Parang sasabihin na siya, anong pakiramdam, anak mo, na ganda yung nangyayari. So parang technically, it's a higher being na, gusto mo ba yan, ginagawa mo? Tama ba yung ginagawa mo? Pero nandito kami, gusto namin akitin itong hagdan na to kahit wala siyang hagdan. Kasi gusto namin siya, kahit mahirapan kami, okay na. Pero we learn every day. Parang hindi naman po kasi siya life kung walang paghihirap at walang success. Kailangan may paghihirap para may success. Anong pakiramdam ngayon, right now, SB19? How do you feel about the success, everything? Masaya ako. Siguro po, ako parang napaisip ako, sabi ko na ba nakwento sa inyo? Na hindi na tayo normal na tao. Hindi na talaga tayo Hindi ayun po, parang masaya, mayroon mga good things. Pero, namimiss ko po yung kumain sa Garinderia, namimiss ko kumain, lumabas ng bigla. Kasi marami na restrictions. Yung music para sa akin, sobrang halaga niya. Kasi outlet siya. Hindi na normal in a way na minsan hindi mo alam kung sobrang overflowing ba yung emotions mo when something happens. Yun nga po kumbaga maraming needing para yung dam na paano higitan yung sa ganda. Minsan, nagiging plateau na rin lahat na ang hirap na higitan ng mga achievements or yung mga ginawa ko before. Or sabihin natin yung emotions na ano yung nararamdaman mo sa ganito. Kasi trabaho ko to araw-araw parang naranasan ko siya. So sobrang magiging excited pa ako sa mangyayari today. Yung parang unlike before na nag-start ka pa, very excited ka na nararamdaman mo yung mga ganito. Pero at the same time, meron pa rin naman. Siguro, nas na-excite lang sa mga future pa na pwede mangyari. Ano pa kaya yung bigger than me? Yung parang, yung something like, yung parang mga pwede pang mangyayari sa, parang gusto mo mabuhay na mas matagal na generation, makita ko ano yung na-preserve mo. May ganon akong laging overthink. Mini Style, Ken and Justin, ano naging contribution ng pag-pursue ng solo projects sa ngayon? Through our solo projects, there are a lot of discoveries and things that we learn, especially sa music making, writing, composing, ang daming insights and visions na namin sa paggawa EP or sa pag-conceptualize ng album. I'm doing solo, doon ko na-realize na parang masyado ako naging dependent sa SB19. Kasi nung nagsusolo na ako, nagkaroon ako ng parang fear of performing alone. Parang, yes, I'm doing tours that time, pero ayoko sana sabihin. Pero may mga times na parang ayoko siyang gawin. Parang nakakatakot siyang gawin. Parang hindi ako sanay, but, ano ba ito? Dapat ka bang linta? But ayun nga, parang doing it alone, parang hindi ako sanay na nagpa-perform mag-isa. Pero pagka nandun ako sa stage, parang biglang nakaka-feel ako ng parang Butterflies. comfortable feeling na nandun ka sa stage na nagpa-perform. Pinaka-nakapang. I don't know. Reason pala. I don't know, parang ganun nga. Natatakot lang ako sa idea na pupunta ka sa stage mag-isa. Pero pag andun ka na sa situation na nasa stage ka na, nawawala siya. Feeling ko talaga doing solo nung time na yung last year. Parang, I think, mas lalong na-ignite yung pagiging performer sa akin. Parang, yun talaga yung gusto kong gawin. Like, nasabi ko nga siguro hanggang umantay ako, yun yung gusto kong gawin. Mag-perform talaga. So, feeling ko yun yung maambag ko dito. And I'm sure naman may mga natap kami, like Possible Connection, mga different groups of naging fans. Ako po, yung solo siguro, naging parang release siya for
each one of us. Kasi syempre as a group, laging nasa compromise eh. That's the truth naman eh. Hindi naman sabi compromise, it's negative. But we have to work as a group. Kailangan namin pakinggan lahat. Parang hindi mo mapupuli bigay lahat ng gusto mo. Kasi as a group kayo, you're not working individually. So nung nag-solo po kami, nailabas namin yung mga gusto namin. Natuto kami on our own. And experience namin yung mga bagay-bagay. And ayun po, ngayon po na bumalik kami as a group, mas marami kaming bit-bit na baon to share para yung pagsasama-sama namin is mas malakas. Ang EP kailan? Sa April na. April 25. And then, this will kick off your next world tour Yes. sa Philippine Arena. Anong pinagkaiba nito sa pagkaka na world tour? Siyempre, Yun na rin po eh, sa previous questions nyo, parang 2.0 ng bawat members. Technically, with all the skills and ideas and insights na natutunan namin, syempre may kanya-kanyang galaw yan. Tour, mga natututunan pagdating sa sound, pagdating sa magpa-perform sa stage, position ng mga speakers. These are very specifics. Pero yung mga smallest details na yun, lahat yung makakaambag pagdating sa gantong tour namin. Kasi sabi namin, this is the biggest comeback ever. So papanindigan namin. So mararamdaman ng mga tao, ma-experience nila na this is the realest comeback talaga ng SB19. Hindi lang siya, yun nga, it's more than life, it's more than concerts. It's pakiramdam na bibit-bitin na kahit saan sila mo. ganda. Grabe yun. Grabe.